Beginning verse 1, in Exodus chapter 3. Mr. Sagop, tumakdag. Ano ni Pinilo? Agay-ayam talakaykan. Beginning verse 1, let us read it all together, go. Now Moses gave the flock of the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert, and come to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of the bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will not turn aside and see this great. And when the Lord saw and he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said to Moses, Moses, and he said, Here am I. And he said, Throw not thither, put off thy shoes from off thy feet, for the place where thou standest is holy ground. Moses said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people, which are in Egypt, and I have heard the cries and visions of their taskmasters, for I know their sorrows. And I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them out of the land as a good land, large, and a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen no vision wherewith the Egyptians oppressed them. But therefore, when I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. And Moses said unto God, Who am I that I should go to Pharaoh, that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? And he said, Certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee, that I have sent thee, when thou hast brought forth out the people out of Egypt, and you shall serve God for this mountain. And Moses said unto God, Behold, when I come to the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you, and you shall say to them, In the name, what shall I say unto them? And God said unto Moses, I am that I am. And he said, I am that sent me unto you. And God said, Moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of sent me unto you, is my name forever, is my memorial unto all generations. Go and gather the Israel, and say unto them, Hear unto me, saying, I have surely visited you, and said that it is done to you in Egypt. And I have said, I will bring you out of the affliction of Egypt, into the land of Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, and the land flowing with milk and honey. And they shall hearken to their voice, and thou shalt come to the elders of Israel, and to the kings of Egypt, and you shall say, Shall meet with us, and now let us go journey into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God. And I am sure that the king of Egypt will let me go, know that by mine hand, and I will stretch out my hand and smite Egypt, and all the wonders that I will do in the midst thereof. After that he will let you go. And I will shall come to pass that when he shall leave, he will not go empty. Every woman and the barren for labor, jewels of silver, jewels of gold, and women, and you shall put them upon your sons, upon your daughters, and you shall restore in the Egyptians. Ni Apo Diyos, iti mapadayawan, kat mabalit tayo sa lugar. Kay dawatan iti panagkulima, iti tunggal na isa, na kayong nga-kids, ang kayong drawing, pinggit kayo, at kayong nga-people, focus kayo, hindi na ito yung naming sign. Actually, dahito yung klase iti tema at nagkaroon tayo matlaan iti Genesis chapter 22 verse 11, and then in 1 Samuel chapter 3 verse 10, and then Luke chapter 22 verse 31, and in Luke chapter 10 verse 41, and then Acts chapter 9 verse 4.
Nagito'y nga passage nga nag-mention in Genesis chapter 22, at ininawagan niya po Diyos ni Abraham nga i-offer na ni Isaac ijay Mount anong bantayon? Moriah. Ijay Samuel kat ijay mundaway nga ikadad niya po Diyos iti judgment na iti pamilya ni Ilay kat nagbirok isuna iti mansukat kini Ilay. Sinawagan ni Samuel ijay 1 Samuel chapter 3. Ijay book iti Luke chapter 22 kat dito'y mo nga naawagan ni Simon awan sa bali kung saan nga ni Peter. Ijay chapter 10 iti libro iti Luke kat dito'y mo nga naawagan ni Martha. Mutay ni Martha kapsat dito'y ni Lazarus kini Mary. And then jay Acts chapter 9 dito'y mo nga na-convert ni Saul iti Tarsus. So kada gito'y nga passages kat agad jay repetitions itinaganda. Abraham, Abraham, Samuel, Samuel, Simon, Simon, Martha, Martha, Saul, Saul. And then iti daytoy nga passage kayo iti libro iti Lucas, awino ti Exodus, kat dito'y itinagan ni Moses. So let me just give you a background, iti ima tayo tatang agsapa. Iti background na dito'y kat limabas, iti halos 40 years. Ni Moses kat may sa isuna nga prinsipe in Egypt, educated in the highest education the world could ever know. Trained in the military, the highest form of training any officer could attain. Ngayon gapo, pati napasama kijay kat mas inbalor ni Moses iti kadaraanak. Ngayon iti ili nga nag-raise kinyana nagbalin isuna nga may sana fugitive. Okay, so he was 40 years old when he murdered that Egyptian soldier. And from that moment on, he was on a run. So ibagbagang na kita pasamak nga awan dito chapter that you can find in the previous chapters. So he was in a run and he spent 40 years. Ito'y nga kung puna tayo nga wilderness, we know the place of Midian, nga iti trabaho na kat tending ships. Are you following? So mostly kadagay the great characters iti Biblia, kung nakalog kada kayo, iti tartarak ng kat ship. Saan nga nuwang? Saan nga baka? Saan nga kalding? Nudikat ship. Apay nga ka because the tarakan iti ship was looked down. Haan nga kay dadayaw. Iti agtarakan iti ship. Dito ito na nga daytoy pa'y nga ship kat saan nga bagi. Bagi ni katugangan na. Kaya di eko na daytoy. Eko. So dagito'y nga tarakan na kat saan nga kukuha ni katugangan na. Imagine for 40 years you have been there and you have nothing of your own. So nung kita yan tayo, ikasasaan ni Moses kat dapuris, tamong dapo. At bibiyag lang isunag dapo iti kiniasawa na ni Naganak at Sipura. Dinugtang iti mundaway ko na dito ay verse 2. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst. Patalaan nyo man dagita saksa kayo. Yeah. Yun, iyan siniwan. Madamdaman to, sa tayo to agay-ayaw itisaka. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame fire out of the midst of the bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. So let us spend a little bit iti dito yung verse.
40 years iso nga nagyan ijay bantay, familiar iso na iti bushfire, right? Amo iti bushfire? So siguro no March 2, aglugi man ng tipo di kabanbantayan. Forest fire, kung tayo dyan. Familiar iso na iti panagapoy, tamo tayo mo nga awan ti flashlight, awan ti Petromax, awan ti kung natin mga modern na silaw na iti. Iso nga iti panagsilaw na gito'y kat babalan iti wood. Babalan iti kayo. Iso nga iti dito nga gundaway, nagbalik kinya na nga extraordinary jay scene, bino jay scenery, tada iti may nga kayo nga mapupuran ng saan nga makonsume. Amin nga puuran tayo kat maibos, di ba? Agbalit nga uging. Lumiti dito nga kayo, jay bulong na, saan nga madadayan? Jay kayo na, saan nga mauging? But the fire keeps burning. Gusto mo na makita tayo dito, ikakabsat, God can appear in such a wonderful and miraculous in a magical way. Or a magical manner. No apay nga kasjay nga magical manner because hantayo nga ma-experience siya, amin din experience siyang ni Moses. Matarusan niyo? Hantayo mabaling nga ibaga nga agpaiso diyan pamati tayo lang no na-experience siya tayo din experience siya kasla ni Moses. Nga nakakita ka mo iti burning bush, no? Minsan lang nito nga napasama iti Biblia. It did never happen. Again, the verses ngayon baga kada kayo, it did never happen to Abraham. There is no magic. When God introduced Himself to Abraham, there is no magic. Ijechip po ni Eli, kasla nga magic, kada tayo agsasao. Kat po na ni Samuel, nga ni Eli, agsasao mo saan gaya. Jechip po ni Saul, amo tayo nga lawag, itinakita na, yun saan nga nakita ti kahadwanan. So makita tayo kung sa different experiences. Iso nga tayo nga ibasar na iti pamati tayo is based iti may sa nga sulit nga experience nga dahil sa Biblia it is na. Because it happens differently to different types of people. So kaya ko lang ibaga dito, kan i-explicar kada tayo nga dito nga nakita na no apay nga magical na ito because nagadayo han nga sidog isunan. Okay? Adayo ti ayan na. Mamati kayo kanina adayo. Wino inaabay na. Upon reading kadagada following verses, adayo ti ayan na tayo di umasidog iso na he was commanded to remove his sandals. Naintindihan natin? Iso nga reading upon text kung nakata kayo dito mo makita. And diyan nga kinadayuan na kuna na dito very important. Diyan kasapulan nga bibiro ko niya po Diyos. And Moses, kuna na di verse 3, said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. So iti pagdahil nakita na. And then nagpanunod iso na, agawit iso na, dahil kapanunod na, imposible apayahan nga mapupuran, pinakman kitang malim. So he turned aside again. And the statement in verse 4 confirms. And when the Lord saw that he turned aside to see. Oftentimes God will call us, but He wants our attention. God will speak to us, but He needs our attention. Kaya kung andito ka ngayon dito, may kaskasabad ka sa sao, sabali ka ayan ti atensyon mo, God will never speak to you. Naintindihan natin? If your attention is focused on someone else or on something else, then the Word of God will never speak to you. Kasi dito, when the Lord saw that He turned aside to see, yung invitation ngayon parang iti Diyos, kat nagbalin nga importante kini Moses, that's why God now made, sabi niya in verse 4, because this is where our message lies. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush. And God said,
Moses, Moses, and he said, Here am I. The title of the message is Here am I. In Hebrew word, it is Hineni. H-I-N-E-N-I. Hineni. Hineni or Here am I appears in pivotal moments throughout Scripture. When God calls Abraham, Here am I, in Genesis 22. When God calls Moses, Here am I, in 1 Samuel chapter 3. When God asked Isaiah, he said, Here am I, in Isaiah chapter 6, verse 8. Each respond with Hineni. It is pronounced as Hinaini. Hinaini. So gagayon din kakabsat, no kasao ka din na po Diyos na tayo, no mangmanggan tayo kadi iti mensahe, anya kadi iti response tayo. Are we going to say Hineni or Hinaini or Here am I? Or no attention tayo kung nakafocus iti dadunga. Kasla na gito ilan. Agay-ayaw na gito daw ubing. Mabaling nga dahil ubing mo, nung hangay so na kumati nakafokusan iti attention. Kanumamisan kaput unruly ti anak tayo, we focus our attention to them. In so doing, they'll keep on being unruly every time that God is talking to us. So sila ang nakakakuha ng attention natin. Pabayaan mo na lang dyan at makinig ka sa mensahe. Anda mo siguro nga rumor di tarwangan, tapos tumakwak na di takayas. Kanuman yung mga gimong dito, nakafocus tayo, attention tayo kung anda mo itiminsahe. So makita tayo nga the rest of the passage, sabi niya, dugod kayo dito. When God requires our attention, the first thing that He will do to us is this. And He said, draw not nigh hither. Huwag kang lumapit dito. Kailangan mo munang tanggalin ang iyong sapatos, for the place whereon thou standest is holy ground. So when God called our attention, if you want God to speak to you, we must realize that He is a holy God. In each and everything, yung sinabi ko sa inyo, in Abraham, in Moses, or in Samuel, at saka si Isaiah, the holiness, the picture of holiness was there. And so with Hiniso, the picture of holiness. And so with Hinimata, when Christ was about to go and visit them. Or He was actually in their home. So makita tayo iti kaimportansya, nung mabigbig tayo iti holiness ni Apo Diyos, amin nga kamayatan nga ugali, kamayatan nga reverence, kamayatan nga attitude, kamayatan nga behavior, maitid tayo kinkwana. Why? Because He is a holy God. Nung saan tayo nga mabigbig iti holiness ni Apo Diyos, makaturuturo tayo man dito simbahan. Agsuya-suyaab ka. I do not care do, nagkatrabaho ka 26 hours. Pag umay ka dito yung simbahan, doon nakafocus ka iti mensahe, nakamulagat ka, saan ka umay dito yung magpatuloy. That is, if you claim that God is a holy God. Kanagrigat umay tayo nga kaya tayo umay nga agdayaw. What for? Numay tayo lang dito, yung tayo bigbigan iti holy God, the holiness of God, then our worship, then our service, is nothing but useless. Intindihan natin? Kaya lumalabas tayo na walang nangyayari sa buhay natin. Because we did not recognize that He is a holy God. Dahito itidamo, ngayon bagat iti Diyos. Haan ka nga mas asinag pa dito eh. Tunggana ikatong dayta nga sandal dita sakam, tadya pagtaktak diram. Manipod dita ayan mo, tunggana makasidagan dito eh, is a holy place. God occupies a holy place. And you ought to recognize that place and the one who occupies it. Amen? Anya pa iti kunana. And then he went on to say,
siya man iti Dios iti apuyo. So familiar kini Abraham. Uray nga dada isuna ijay land of Midian or the Midianites. At dalatakin niya na jay puso nga isuna kung saan nga taga dyan. Actually, na-realize na nga hang isuna nga Egyptian. When he murdered that Egyptian soldier. Mga jay puso na is Hebrew or Israelite. Kat dito'y ipalpalagip man niya po Diyos kingwana nga siya iti Diyos, iti amayo, the Diyos ni Abraham, the Diyos ni Isaac. Kitaan nyo ha? Abraham is contrasted with Lot. Abraham was contrasted with sino ba? Lagi na kadwana na nirumar with the rest of his family. And then, I am the God of Isaac. Isaac is contrasted with Ishmael. And then he went on to say that I am the God of Jacob, contrasted with Esau. So he is a very exclusive God. He is a very special God. No, apay nga very important dito, very particular, because even me as your pastor, I came to wonder. The testimony nung nangyayari iti pakaistorya ni Mother Teresa. Have you heard it? Have you heard it? No, apay nga nagbalik iso na nga may nga santa. Because jay testimony na nga pinanawa na, jay kuna tayo nga nagmayat nga offer da, and then nagbiyak in jay India, and then jay pinili na nga lugar in jay India, kat jay ayan iti purist nga kaduan kat matmatay iti sakit. Kat ijay iso nga nagsurvey, kat adu iti na isurwa na jay, and nung makita tayo, kung mapasbasa tayo, ada iti milagro. No! Iti Katoliko, kung ada iti istorya nga kunada nga kasjay, tapno maibaga nga at paisuti pamakita. Then isudat yung paiso, hanga na tayo. Hello! Anya ti milagro nga naramidan tayo. Anya ti naramidan tayo, may kumpara dyan naramidan ni Mother Teresa. Wala, di ba? Naintindihan natin? I came to research di may sangay inaramid na si may papanjay the Haxo Ridge. Kundi dyan kat may sanga sundado nga talaga nga itagder na dyan pamati na. And saan isuna nga narahan nga natamaan itibala ang yaman when he was saving na gito nga soldado ni Jay Crucified. In spite nga isuna kat binuli na. Only to find out that he is a member of Jehovah's Witnesses. See? Jehovah's Witnesses, awat kibaptis nga nangaramit tikas dyan. Different religions, different churches, and they have different miraculous story. Amen? Sunod diyan kat ada tikas jay, anya nga ti agpaiso. Kat no di Mother Teresa kat ada mo tikas jay, anya nga ti agpaiso. When we focus on miraculous things just to confirm that our faith is real, then we are lost. Sabihin ko sa inyo, because the work of the devil is to give confusion to us. I want you to focus on this. Tapunan na verse 7 ay verse 6-5. So idinamuan ni Moses nga daytoy gayam jay God ni Abraham, jay God ni Isaac, and jay God ni Jacob. He hid his face. He was afraid. Alam niya that this is a thrice holy God. And He is the real God. Nagapo ni Moses, Egypt, a multiple God worshipper culture. Are you following? Nasa kanya yun. Nung lumayo siya doon, hindi pa siya kinakausap ng Panginoon. Ngayon lang siya kinausap ng Diyos. Amen? Dapat amuhin na ito. Gospel class teachers kayo.
You see? And he was very afraid to look upon God, sabi niya sa verse 6. At sabi doon sa verse 7, alam niyo, yung sequence ng events dito, ng pangyayari dito, yung narrative, ay tuloy-tuloy. Bakit? Binigbig ni Moses that the God is a holy God. Amen? Though ginangkot the attention na is something magical and something wonderful. Nung saan nga diyan nagpupusa na, diyan nagan niya ako Diyos na importante. Nakuna na verse 7, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrow. And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them out of the land, unto a good land, and large, unto a land flowing with milk and honey, unto the place. So, na-mention dito yung Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. As 6 mighty nation or tribes. These are never defeated in battle. Hindi ito ordinaryo. Pag-aralan nyo kung sino ang mga ito, maiingar na ito. Di makita tayo, handa nga, gaapa. Dagito'y da nga Hittites, handa nga kalaban ti Amorites. Meaning they are united. Ngayon isuda, iti agbalin nga kabusor dagito'y da nga sipakan at tugaman. Israelitas. At kuna na verse 9, now therefore behold the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppressed them. So sabi niya sa verse 10, come therefore, and I will send thee unto Pharaoh, and that thou mayest bring forth my people to the children of Israel. So kung tingnan natin yung sequence of event, hindi na nakauwi si Moses. Hindi lumipas yung maraming panahon at nag-isip siya. Right there and then, come now therefore. Yan ang sabi ng Diyos. So today, I'd like to share with you a 3-point message that could possibly be God is calling us, but we are not responding to Him. God is talking to you, but you do not recognize. God wants you, but you are neglecting Him. So first point tayo, I see here, if you want God to talk to us, if you want to listen from God, two kind of situation. Kaya tayo nga mga ganyan ako Diyos, kung kaya tayo nga din ganyan ako Diyos, anya iti kasapulan, our physical presence. Moses was there physically in Mount. Anong banda ito? Mount Sinai. He was there physically. Hindi siya nagkaroon ng vision. O kaya ay kaslangan tagtag-inap. He was there physically. Ibig sabihin yan, physical presence involves our will. Yung will natin mismo to put it in the proper place in order for us to listen to God and Him talking to us. Hanga mabalin dyan, di balita kadwami sika, di balita da kada kayo, di balita suporta aki dyan. No. Your physical presence is extremely necessary. It is very important so that you can understand what God wants to tell you. You see? Sabi ko rito, physical presence
involves our will. It also involves our intimate readiness. Pag sinabi natin intimate readiness, it involves again relationship. That you see yourself as a privileged individual. Ito ang nakita ni Moses. Pribilehiyo niya. Hindi ito nangyari sa ibang tao, sa kanya lang. Amen? Awan tinanggagan ni Moses nga nagpaspasama kay Jay na Jay nga agap-apoy kat ni ako Diyos. Awan tinanggagan na nakasya nga istorya. Nawatan tayo. Isu nga may isra nga pribilehiyo diya kinkwana. Isu nga kada tayo gagayong kinkapsat. Sabay kuma, when we are there physically, we should count it as a privilege because not everyone is privileged enough to hear the word of God. And that God can talk to them. Hindi lahat ay kinakausap ng Panginoon o kakausapin ng Diyos. At hindi lahat ay nalalaman at napapakinggan. Dito nga sa church natin, occupied lahat yung upuan dito. Pero hindi lahat sa inyo dito, naiintindihan niyo ang mensahe. Karamihan sa inyo dito, yung attention ninyo, wala sa mensahe. Hindi ko alam kung nasaan yung attention ninyo. Baka andun sa bahay ninyo, andun sa pinaggagawa ninyo, andun sa trabaho, andun sa paaralan, andun sa barkada, or kung saan-saan pa man. Ito yung matindi. Kaya hindi nakikita yung paglago ng ating pananampalataya because even though God is talking to us, our attention is not there. The intimate readiness ay wala. Pinagkikimit, balikat natin, ay, di balik. Oh. Hindi po ganyan ang dapat mangyari sa atin. Yung intimate readiness, anong sabi niya kagad? Here am I. Hindi siya naghanap na. Problema kada tayo dito, yung identity crisis. Amoy yung identity crisis? God is talking to you, and yet you are looking for others. Di ba ito problema kini? Samuel, why? Because he was just a lad. May tao siya doon nakasama na matanda at yung kasama niya doon, yun ang high priest pa. Kaya yung nagsalita doon, first time na may nagsalita, hindi nangyari yun kay Eli. Walang boses na tumawag kay Eli o kaya sa kanyang mga anak o kaya sa ibang religious leaders. Yung pangyayari yung nangyari lang kay Moses ay kay Samuel. At ang akala ni Samuel ay si Eli yung nagsasalita, yun pala yung Diyos. Pero nung sabi niya, sabihin ko lang na andyan ka. Unless we claim that we are here, then God cannot proceed to speak up. Nakita natin? Nung haantay nga ibaga, the intimate readiness, at datuyak ako Diyos, then God cannot really talk to us. Diyan nga may isang abanag na makita tayo pa. When we put our physical presence inside the worship place, inside the holy place, God wants us to be. The intimate readiness ought to be there as well. Lagi kang handa. Yun ang Boy Scout. Dinidilok na kita the kids tayo. Lada ka nung Boy Scout, mga activity ni Scout, andada. Kung pinagtatrabaho, ay. Rumaran diya urat mo nga mang baunti. Inyada sa to mabaon. So nung kita nyo dito, here am I, sabi niya kagad. Bakit? Naintindihan niya eh. Siya yung tinawag eh. Siya yung kinakausap ng Diyos eh. Ang maganda rito, naiintindihan niya yung nagsasalita. Ang problema sa atin, naiintindihan ba natin ang salita ng Diyos? Do we have that discernment to know that this is the Bible? Meron ba tayong discernment? Meron ba tayong katalinuhan? Meron ba tayong pagkaunawa na yung may kasama dito likod, tipulputoy, comes from the Bible? Biblia ba talaga?
Kasi kung hindi natin alam ito, yung intimate readiness natin, walang silbi. Karamihan ng mga churchgoers ganyan. They do not search the scripture to find out if what is being told them is in the Bible. And yet we are commanded, search the scripture daily. Daily. In such that whatever is spoken to you, you know if it is the word of God in contrast with the word of man. It is a must for us to grow and to realize. So physical presence, yan yung will natin. Pangalawa, personal pronouncement. Personal pronouncement. Ibig sabihin yan, our words. Ano yan? Here am I. So yung identity crisis natin, solved na agad. Bakit? Pinipresent natin yung ating sarili. Voluntarily, willingly, without coercion. Naintindihan natin? Walang pumilit sa atin. Walang nagtulak sa atin. Para sabihin sa Diyos na, sige, siyak man lahat. Ganito problema as dyan. Why? Alam niyo, may high blood up, data, book of faith kayo. Instead na kayo nga tagamangkaya, di tinamburuan nga nagpalista, tinaga na, at adupay di tagamission nga nagpalista, kisa dada kayo. Bakit? Anong rason? Huwag na kayong magsalita at mag-excuse. Alam ko ang rason ninyo. Binalansin ninyo yung activity ninyo, pinag-isipan nyo kung may pira kayo para magbakasyon sa mga probinsya, o kaya mag-join sa Walk of Faith at saka. So instead of committing yourself right away, anong nangyari? Nagkaroon ka pa ng maraming bargaining agreement sa Panginoon. Hindi ba pwedeng andito ka agad ako sa mga ganitong imbitasyon kung saan napaka-importante na may isang araw sa isang taon na wala tayong gagawin, kundi pupunta sa malayong lugar at doon natin ihahayag ang salita ng kaligtasan. Hindi ba napakahalaga nun? Kung ginagawa mo yun araw-araw, then you are excused. Pero hindi. Ang ginagawa natin araw-araw, kung ano yung pagkain na ilagay natin sa ating tiyan, kung ilang pira ang mailalagay natin sa ating bulsa, di po ba? Iyon ang pang-araw-araw natin. Pero bakit pagsasalita ng Panginoon sa pagsilbi sa Kanya, napakahirap natin magkaroon ng willingness at volunteerism. Our word is very important. Ito hindi ba siya problema kada tayo? Oh. Mga Jay, self first before the Savior. It should be the Savior before us. Ay, sabi ko, kahit anong gawin mo, walang pagpapala ang Panginoon dyan. Bakit? Inuuna mo palagi ang sarili mo. Wala na yung pananampalataya. Alam niyo ang ginawa ni Moses dito? Sumunod siya, bakit nanampalataya siya? Alam niya, itong Diyos na ito ang totoo, pambihira, napakalaking pribilehyo. Kinakausap ako. Sa dami ng nilalang sa mundo, ako lang ang tinawag niya. At andyan kagad yung readings. At andyan kaya yung sabi niya, anong sabi niya dito? Personal pronouncement then speaks our word. It means our intellectual response. Ano yung intellectual response? Na hindi ka full. Na na-recognize mo na yung nagsasalita ay ang Diyos at hindi ang Diablo. Dapat magkaroon ng distinction yun. Na kung may kompetisyon, ito na, palagi kong sinasabi, nagkakaroon ng competition ang ministry sa ating mga pansariling buhay-buhay. At pag mas nananalo yung ating pansarili, mag-isip-isip tayo, bakit? There is no intellectual response, but a foolish response. Hindi ka ba nag-iisip? Dumadaan yung panahon,
Binibigay mo lahat yung lakas mo. Binibigay mo lahat yung makakaya mo para man sana umasinsuyo yung buhay ninyo. Pero bakit hindi nangyayari? Because there is something wrong in our attitude. Hindi yung ability, kundi yung attitude natin. Ito nga may invitation na. Hindi pa tayo makapag-commit. Ay grabe ka kapsat. It's not only intellectual response. Sabi ko rito, it means our intellectual response, not our passive attitude. At hindi yung ginagawa ng kadalasan, ay mapandagayan, sige, sumurot takbat. Hindi ganon. Hanggang nga dyan paspasurot. Tanong paspasurot ka, dumtang dyan kung dabay, maumakan to, mabanlog ka to. Wala kang commitment. Agree kan to, ano ti panunuto, ayaw na natin mainom, ayaw na natin mamirinda, ayaw na natin makan. Apayan tayo nga ginana, apayan tayo nga aglukan. You will look for comfort, and you will find none. Bakit po ba? Yung hinahanap mo, yung passive dapat na well provided ang gusto mo. O yan. Marami ang nasa ministry because of a passive attitude. Karamihan dito, hindi magtatagal. Akala natin sa pag-ministry ay dapat na will provided lahat. Hindi. Kasi pag will provided ang lahat, walang pananampalataya involved yan. Walang pananampalataya, imagine. Yung mga missionary ng IBMA, alam niyo ba yung support na mayan? Kabata-bata pa lang, 15,000 naman na. Yun ang simula yan noon. Pero kasi kinukutungan niya ng mga ibang pastors, ang dumarating lang doon sa kanila, 3,000. So imagine yung kinuha nila, 12,000. Pero, paniwala tayo sa mga klase ng ministry mga ito. Sabi ko ka sa inyo, kaya iba yung church ninyo sa mga ibang churches na mga ganyan. Lahat ng mga ministry na umarangkada dahil sa pera, hindi totoong ministry yan. Ang tawag dyan, ministry daw. Pero kayo, kasi hindi ka nakikinig sa salita ng Panginoon, hindi mo pinag-aaralan ito, ang tingin mo sa bawat churches, pari-parihas. Hindi. Naiiba. Naghahanap ka na ng milagro. Baka wala kang makitang milagro sa Baptist Church. It means our intellectual response, not our passive attitude, but with full understanding and acceptance of the reason of our call. Kailangan alam natin kung bakit tayo tinawag. The reason of our call, the rest of our call, and the responsibility of our call. Mayroong rason. Ano yung rason? Naghihirap na yung kababayan mo. Di ba? At kung titingnan natin yung connection ng kababayan mo, yun ang dahilan kung bakit siya naging fugitive. Hello. Yung background ni Moses, ginamit yun ng Panginoon para ibalik yung matagal nang namatay sa kanyang puso, yung pagmamahal sa kanyang kapwa. Dito ba nakita yung istorya? For 40 years, he was disconnected with everything he loved. What he was just doing was doing for his own self, for his own family. Pero dito, sabi ko sa inyo, andyan yung the reason of the call. The risk. Na-mention dito yung risk. Anong sasabihin ko kay Pharaoh? Napaka-powerful nun. Sinong maniniwala sa akin? Di ba? Pero andyan yung responsibility. Ano yung responsibility? Wala sa'yo, nasa sa akin. Yun ang sabi ng Diyos. And I will care for you. And I will provide for you. Lahat ng kailangan mo, ako ang bahala, sabi ng Panginoon, tumupad ka lang. Yung kaduang ka na tayo, hanya din makikita tayo. Ano makamukha po Diyos, di si ka natin mapan. See? The reason to excuse, diyan tayo magaling. Yung mag-excuse at mag-exclude at mag-accept sa ating sarili, diyan tayo magaling. But to put ourselves in harm's way at subukan natin kung totoo yung ating pananampalataya, diyan tayo mahina. Kaya kailangan yung
word natin dyan. Na yung word natin, nakikita rin sa ating sariling attitude. Sariling behavior. It all started with our will, and then supported by our word, and lastly, pangatlo dito is purposeful partaking. Purposeful partaking, it means our work. Sinabi ko sa inyo kanina, sa verse 10, anong sabi niya? Come now, therefore. See? The necessity of the need. Come now, sabi ng Panginoon sa kanya. And I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Sabi ko rito, purposeful partaking or purposeful partake involves our work. That means immediate recruitment. Immediate recruitment. Kasi pag tumawag at kumausap ang Panginoon sa atin, wala tayong gagawin kundi ipresenta lang ang ating sarili. Kasi hindi ka kakausapin ng Diyos kung hindi ka qualified. At walang qualified sa atin, siya ang nag-qualify sa atin. Amen! Ay wala tayong karapatang magrason at mag-excuse na siya kasi mas magaling siya, siya kasi nakatapos siya. Hindi ganun. When God is calling us, it is always a privilege. Sabi ko rito, it implies the necessity and importance of the task at hand. Yung immediate recruitment. Kasi sabi niya, come now and I will send thee. And in verse 11, and Moses said unto God, who am I that I should go unto Pharaoh? So nakita niya ngayon. Kasi kilala niya si Pharaoh. Yung Pharaoh yung dati niyang kababata, kalaro niya. Yung pumalit doon sa kanilang tatayan dati. Di ba? Si Ramesses, na kanyang minamahal na kapatid sana, pero naging napakabigat niyang kaaway. Alam niyo, sa pananampalataya natin, masusubok yan sa pamamagitan ng mga troubles, problems, trials. Amen. Pero sabi nga ng Panginoon hindi naman kita pababayaan. Maniniwala ka ba sa salita ng Diyos o maniniwala ka sa kakayahan mo? For us to be able to perform our work is to believe to the one, to the person who calls us, who called us, and who hired us. Yun dapat. Maniwala tayo hindi sa ating kakayahan, kundi doon sa nag-recruit sa atin, sa nag-hire sa atin. Bakit? Sabi niya, hindi kita pababayaan. Lahat ng kailangan mo, ipoprovide ko. Kasi kung titignan natin the rest of the conversation, sabi dito, and Moses said unto God, behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, the God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say unto me, what is his name? So, ano ang isang problema dito? Hindi lang si Pharaoh. Ano yung isang problema? They are now worshiper of multiple gods. Yung dating anak ng Diyos, Israel as a whole, who worship a one God, they are now worshippers of multiple gods. Yun ang isang problema natin. Yan, ikarit ka na tayo. Why? Because each and every church, each and every religion has their own means of salvation. Alam niyo ba yun? Mamati ka kinihapo Diyos, word, ang sinutan mo mamati kinihapo Diyos, they will say that to you. At pag hindi ka marunong sumagot yan, at hindi mo alam ang Bible mo, wala kang magagawa. Uy, namati kayang dehan. Then, present them, this is the God of the Bible. So knowing God is very important to us. And how do you measure that you know God is by engaging yourself in His work. Pag hindi ka na-engage sa work ng Panginoon, hindi mo alam kung totoo ang pananampalataya. Kasi ganyan yung nangyari kay Moses. So as we end this message, sabi ko sa inyo, it implies the necessity and importance of the task at hand. Delay and deny should never be our option.
Immediate dito eh. Hindi niya sinabi, umuwi ka at magpaalam ka sa tatay mo. O sa katugang lang, nagdagito yung pamilya mo. So actually, nung kitaan din dito eh, medyo nagririgi asawa na eh. So nga, idinapan ni Moses, ijay Egypt, insurot ni bakit na, di ba? Di anak na. Kung kada kayo dito eh, bagabagada na family is the first ministry. That's true. But let not your family hinder the rest of the ministry. Because family is not only the ministry, it is just a parcel of the ministry. But if we cannot manage our family, we can never manage anything bigger than that. Yun ang challenge ko sa ating mga adult dito. Kung hindi natin mamanage yung ating family, sa mga mother, sa mga tatay nandito, God will never entrust something in us that is bigger than our family. We ought to manage them properly in accordance with His Word. In accordance with His Word. And in accordance with His will. Kaya sabi ko rito, yung denial at yung delay ay hindi dapat mangyari. Pag kinausap ka ng Diyos, dapat susunod ka kaagad. Action ka kaagad. At yung panghuli dito is, put ourselves in action to be in a place where ourselves will be put in action with faith and fear towards God. Inunclude ko yung faith and fear kasi kadalasan sa mga nagsisilbi sa Diyos ngayon, sinasabi nila na may faith sila pero wala silang faith. Alam niyo yung fear? The fear of failure. Dapat matakot ka na baka ikaw ay hindi magtagumpay. Kaya yung consistency, yung commitment, kailangan natin yan para magpatuloy. Kasi yung fear mo andyan yung fear mo, yun ang nag-motivate sa'yo. Dapat nagpatuloy ka, kaya kung kahit nag-fail ka. Di ba? Pag nag-aaral ka, gusto mo pumasa ka. Ganun sana sa ministry. Ayaw kong maging failure. Kaya nung makita nagito yung kids ministry, may bunga. Bakit? Nakapag-invite sila. Sa mga young people, wala pa sa giveaway, kukunti lang. Sa bawat department, dapat ganito, magkaroon ka ng fear sa Panginoon. Anong silbi ng fellowship namin? Anong silbi ng Bible study namin? Anong silbi ng mga gathering namin? Anong silbi ng papakinggan namin? Ng mga lessons na ito. Kung hindi naman nakikita sa aking gawain bilang isang pananampalataya. Amen! Makita yung lahanan. Kung kasano, dyan karinya ako Diyos, gabaligi, igyakin ang galmaysa. So gagayon din kapsan, as we end this message, if God is talking to you right now, what will you answer? Will you say, here am I? Tumakbel ka namin. Naminsan kaya ako Diyos, agyaman kami. Hindi na ito yung nagsapa na binamon mo ito sa maysa. Inyapon mo na kami, ipalay, ikararag. Ipipresent kami, itibagili, akas maysa, na agipon mo, maysa ako Diyos, maserbat mo, maysa ako Diyos, na nasalakan ng kapulang igrasya. Ipinaytoy na agsapa as we conclude, ipinaytoy na morning service. Sabay ko na, akasaom, ititunggal maysa, kada kami ka. Dawagan niya ako Diyos. Awan ko matilabasan. Atong tumulan. At may baga pa ako Diyos, dagay kaya mo kantalo. Mabalin na ako Diyos. Masabali, dagay kaya mi kantalo mi. Yung mga bakuma, itipagay pa, hindi ito yung nagutaw. Akas lagi ni Moses ako Diyos, saan na nakita, hindi kasasaad na, nudikat nakita na, hindi kasapulan nga raminan. Nagsulti ka po na, nainawagan mo sulti. Tunggal may isa kada kami, kasi dyan kuma, hindi makita kita.
Saan kami nga patinggan, nga kami may sa kami nga ama, may sa kami nga oblantis, may sa kami nga ina, may sa kami lang nga taong bahay. Makita mi ako Diyos nga nagitida, tot parti iti panagbiag, nung sabay kumata sa amin nga malipatan, nga nakami ako Diyos na tinsalain mo, at iti trabaho nga ako mi, nga kami i-fulfill kang masakol ako Diyos, nga makaramit bimat, akas may sa Kristiyano ka na ako. Sabay kumata tugnaron, iti puso itong galmaysa. That in this moment, ako Diyos, may bagami, hear my Lord. Talk to me. Hear my Lord. Challenge me. Hear my Lord, use me. Tulungan ka kami, ako Diyos. Akas may siya na simbahan. Makita ko na, itisibiyag ng pagmati. Saan lang ako Diyos, medyo panunod ni. Makita mo, ikinamilagruan na ebidensya na ito yung napamahal. But we can witness it personally, ako Diyos. Panagraguin, ipamati, panagkunga na dito yung ako Diyos, dan pakaidayawan yung tinagal. Sapay kumata, palubusan na kami ng ma-witnessan nila ito. Nangruna ito na ito natawin. Itibaldigi ni individual Ibaligi dito yung church sa congregation. Ibaligi dito ng galmay sa family. Pangasim ako Diyos that we can experience that victory. Daman na ito mga trials, troubles, saan mo mabaybayan na? Akasin ka rin ni Moses, I will be with you, so you shall be with us. Sabay ko mga Diyos, kaya talog mi siya, saan mo ba'y man nga balbali? Kaya abilidad mo usuti ng learning, kaya provisions mo, isuti ng namahan mo. Kaya kaasin, isuti mag-inspire ka. Salamat ako Diyos sa Saigon Baptist Church sa atin. At balik ko man ito yung nabunga, at balik ko mga ako Diyos. Blessing ko at ikita ko. Kung galmay sa ako Diyos, mapadayawang ka, hindi pa nagyan. Salamat iti dito yung abundaway kada iti dawat ng karara ko tinaga ng Kristo ng buong masalakan niya. Amen. Okay, so before we close, or before we totally dismiss, kaya ko reiterate jay preparation tayo. Okay. Anniversary preparation tayo